Impeachment Court Presiding Officer and Senate President Chis Escudero gave a media briefing a few hours ago. And Mobile Journal Merimon Reyes was there. Okay, Merimon, meron bang mga earth-shaking na sinabi si Senator Chis Escudero tungkol sa upcoming trial? Lord and Denise, so far sa ngayon, malinaw pa rin kay Senate President Chis Escudero na lahat na ng kinailangang gawin ng Senado sa ilalim ng 19th Congress ay kanilang nagawa na. So yung impeachment trial kasama na yung ibang mga nakapailalim dito, erorolyo na talaga sa 20th Congress. Ang inaantabayan nila sa ngayon na bilang impeachment court ay yung pagpasa ng House prosecutors ng kanilang reply doon sa answer ad cautelum ni Vice President Sara Duterte. Maaari nila itong gawin hanggang sa June 28, which is a Saturday, pero since Sabado siya, hanggang Monday ito, June 30. Kasabay din dito, dapat makumpleto na rin ng House yung kanilang compliance na nagpapatunay, una, na walang nilabag sa konstitusyon, yung inendorso nilang pang-apat o ika-apat na impeachment complaint, at yung komunikasyon, yung compliance 2 na sinasabi na nais ipagpatuloy ng susunod na Kongreso yung impeachment trial. Hindi pa nababasa ni SP itong answer ad cautelum ni VP Sara, pero ang nasabi niya sa atin, nabigyan na raw ng electronic copies yung mga senator judges. Pero so far, wala pa tayong nakukuhang komento mula sa kanila. Yung mga paparating naman na senator judges for the next Congress, bibigyan din daw ng kopya by June 30. Kanina rin, may dumating na dito na si Sir Billy Uy mula ito sa Records Management Office ng House. At ang dala niya, daw ang inasahan natin, baka yun na yung compliance, yun na yung reply ng House prosecutors. Pero ang base sa sinabi sa atin ni Senate Secretary Renato Bantug, manifestation and submission pa lang yun. Yung content nito, gaano karami to, ang alam pa lang natin 5 copies siya. Number of pages, hindi pa natin matukoy. Dahil ayaw pa raw pangunahan nga ni Secretary Bantug itong sina Senate President Chis at saka yung iba pang mga senator judges na bibigyan nga ng kopya nito. Dagdag naman na kanina, sabi ni SP, sa ngayon, tawag dito, dahil matatapos na yung authority ng House Prosecutor sa June 30, kakailanganin na ng Kamara na mag-elect ulit, mamili ulit na magiging prosecutors at maipasa na, makumpleto na yung kanilang compliances para makapag-reconvene na yung impeachment court. Pero nilinaw din ni SP na sa ibang mga usapin naman, maaari pa rin naman daw mag-convene ang impeachment court. Ang kailangan lang daw dito ay kahilingan ng isang senator judge. Tungkol naman doon sa answer ad cautelum ni VP Sara, sinasabi niya kasi dito na wala raw impeachment na dapat sagutin dahil nga niremand ito sa Kamara. Ang sabi naman ni SP, hindi naman daw nawala yung jurisdiction na ng impeachment sa Senado kahit ito raw yung nakikita ng ni VP Sara. Ang sinabi rin dito, hindi naman daw nila mapipigilan kung yung naging laman ng answer ad cautelum ng Vice Presidente may pagnanais na ma-dismiss yung impeachment. Pero since nabanggit to, nakasali to dito, sa pagbubukas o pag-reconvene ng impeachment court, lalong-lalo na pag na-schedule na yung impeachment trial, maaaring mapag-usapan ito at maaari rin daw mapagdesisyonan ng magiging impeachment court. Balik sa inyo. So hanggang June 30 lang kasi term ng ibang mga senators, no, na either tapos na yung term o hindi nanalo, hindi na makakasama sa 20th Congress. So, ano yun? Kung mag-e-elect pa, so aantay kailan ba yung first session nila? Diba? Tapos, yung deadline ng hanggang June 28 ay Sabado, so June 30 ilalagay. So, paano nga ba yun, Merimon? Mag-aantay pa ng mag-convene yung 20th Congress muna? Oo, natanong natin yan kanina kay SP. So kung kunwari ba, since nandito na yung answer ad cautelum, ang iniintay na lang dito yung reply, pagka naipadala na ba dito o na-file na yung reply ng House Prosecutors, ano na yung sunod na mangyayari? Ang nasabi sa atin, hihintay na raw natin yung pag-reconvene talaga sa 20th Congress. Though nung tinanong natin ulit, so are we expecting po ba by July 28, araw ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, or July 29? Tulad nung nasabi ni SP na working calendar last time, ang nasabi niya, depende rin daw ito sa magiging desisyon ng 20th Congress. Kasi again, hindi raw nila maaaring i-bind yung magbubukas o yung susunod na Congress. So, posibleng aabangan pa talaga natin once na magbukas yung 20th Congress by July kung paano na nga ba nila irorolyo itong impeachment trial. Para medyo may idea na ako kung sino magiging Senate President at presiding officer ulit.
Nako Lord, natanong din natin yan kanina kung meron na bang mga galaw itong si SP para either maritin niya yung posisyon niya bilang Senate President. Ang nasabi niya sa ngayon, wala naman daw, lahat naman daw ng mga senador ay kaibigan niya. So titignan na lang daw talaga yung magiging desisyon o yung magiging boto ng mga senador, pati yung mga paparating sa Hulyo. Okay, Mary Mon, nasa fifth step pa rin ba tayo? Binabanggit ka na nung isang araw, doon sa 11 steps sa impeachment, sa proseso. Nasa fifth step pa rin ba tayo? Pang-anim na ba? Naguguluhan na ako eh. Pang-anim na tayo, Lord. Kasi ang step number 5 is yung paghihintay dun sa answer ni VP Sara. So step 6, eto na ngayon, reply naman ng House Prosecutors. Pero step 7 hanggang 11, kasi dito napapasok yung pagdating dun sa presentation ng evidences, yung arguments hanggang sa pagboto ng mga senator judges, impeachment trial proper na yon. So by July or by the 20th Congress na natin aasahan yung pagrolyo ng mga yun. Alright, maraming salamat sa update mo. At ang ating mobile journal dyan po sa Senado, si Mary Mon Reyes. Thank you, Mary Mon.